Kaya kung tama yung pagkakaintindi mo sa low carb, hindi lang siya diet. It's a healing protocol. Hindi para lang pumayat, kundi gumaling ka mula sa inflammation. At habang nananatili kang mataba, nananatili din at lumalala ang inflammation sa katawan mo. Pero ito yung problema, sasabihin ko sa inyo totoo. Marami ang sumasabak sa low carb nang walang sapat na kaalaman. Anong nangyayari? Hilo, irritable, constipated, nanghihina, may hinihimatay pa, at sinugod sa ospital. Tapos sinasabi, ay, hindi effective, namura pa ng tubo. Ayun, si low carb, nagkakameron ng bad reputation. Hindi diet ang mali. Yung taong gumagawa ng diet ang mali. Isa-isahin natin ang ilan sa common mistakes sa low carb. Biglang zero rice agad. Nasyak ang katawan mo dahil syempre hinahanap niya si kanin at si tinapay. Tandaan po, yung katawan mo sanay sa glucose tulad ng kanin. Bago mo tanggalin, bigyan mo muna siya ng time na mag-adjust. Paano to gawin? Panoorin niyo po yung video ko, may nagawa na ako diyan kung paano magtanggal ng kanin ng dahan-dahan at ng tama. And then common mistake number 2, takot sa asin at taba. Low carb ka nga, tapos takot ka sa asin at taba, di lalo ka na ng hina. Takot sa taba dahil makolesterol daw. Takot sa asin dahil maha-high blood daw. Saan ka kukuha ng electrolytes? Pag ganon, mahihilo ka talaga. Pag nag-low carb ka, marami kang babaguhing pananaw sa pagkain. Ang low carb po ay real evidence-based nutritional science. Kasi pag hindi mo binago yung pananaw na to at nabuhay ka pa rin sa mga dati mo nang nakaugaliang ang paniniwala sa pagkain tulad ng cholesterol at asin na nagiging sanhi ng pagbabara sa ugat, mabubuhay ka sa takot, hindi ka makakapag-low carb ng matino. At yan ang purpose, kaya ka nag-aaral ito para matutunan mo.